Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin, kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Plano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo! At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Natural at si Happy kanina. Gulat na gulat siya. Dito sa adobo. Parang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sa itsura niya talagang nagulat sa ipinakita kong video sa kanya. Kalahati lang. Sa reaksyon niya ay hindi maikakailang wala siyang kinalaman sa krimeng ginagawa ng anak. Pero wala nga bang kinalaman si Happy sa krimeng ginagawa ng kanyang anak? Pero hindi naman pwedeng mananatiling lihim ito. Lalo na't mag-amang may mataas na posisyon sa gobyerno ang mga sangkot. Pero paano kung wala nga talagang alam si Happy sa krimeng ginagawa ng anak? Oh, kawawa naman siya kung muli siyang makukulong. Tulad ng nangyari noon. Nakulong siya nang wala naman talagang kasalanan. Oh, wala akong ibang gagawin kundi ang lihim ko ring susubaybayan si Happy. Baka nga kasabot si Happy sa krimeng ginagawa ng anak na congressman. At hindi lamang kanyang anak ang dapat kong subaybayan, kundi maging si Happy. Ay, Nathan! Anak! Naririto ka ba? Oh, si Inang? Naririto na pala siya. Opo, Inang. Sandali lamang po. Mano po, Inang? Kaawaan ka ng poong may kapal, anak. Oh, ano naman hong daradala ninyo? Namalingki ako para kahit hindi ka na mamalingki, may pagkain ka. Alam kong busy ka masyado eh. Mabuti po pala ang nakadaan kayo dito. Bakit kasi? Hindi ko kasi alam ang gagawin ko, Inang. Kung si Brando lang sana na anak ng Happy ay walang problema. Kasi tinuro na siya ng kanyang mga tauhan. Kaso pati si Happy ay pinaghihinalaan ko na rin. Ay nako, siguraduhin mo munang
Mabuti kung kasabwat nga yung hepe na sinasabi mo, anak. Oo, inang. Sasalakayin ko lang munang isa pang pinanghihinalaan naming online gambling. At saka ko isusunod na tatrabahuin ang tungkol kay Hepe. Parami ng parami ang pasugalan sa bansa. Mga pininga naman mga tamad. Gustong magkapera pero ayaw magtrabaho. Narito na ako sa bagong pasugalan. Sino kayang nagmamay-ari nito? Ito ang sigurang itinimbi ng asset ko sa akin. Okay lang na kaya itong itsura ko. Mabuti na lamang at may nabili akong mahabang peking buhok. Matatakpan ng gupit ng buhok ko na mahaba at peking bigote. Hindi ako mapagkakamalang pulis nito at kunwari ay makikipagsugal ako. Hayon, sa pasilyong yan, may mga taong naglalakad. Doon na sigurang pintuan papasok ng loob ng pasugalang ito. Mga kasama, kumusta na kayo? Malakas bang negosyo? Okay lang, Congressman. Medyo malakas ngayon. Wala yata yung mga babae. Si Brando nga. Mabuti, sige. Magpakasaya kayo dahil sa mga susunod na araw. Hindi lamang ito ang gagawin nating pasugalan, kundi marami pa. Pare-pareho tayong magkakapera at magkakamalong salapi dito. Pagmahal, sabihin mo sa mga empleyado natin, asikasuhin mabuti ang mga kliyente, ha? Congressman. Siya nga pala, Tungmal. Yung mayor sa kalapit probinsya natin, nakausap mo na ba? Congressman. Hindi lamang iisang mayor ang nakausap ko, kundi 4 na sila. At basta raw, huwag mong kakalimutan ng alam mo na, para daw sa kanilang constituent, ha? Oo naman. Pagdating sa bagay na yun, naiintindihan ko basta malaya tayong makapag-ooperate ng pasugalan sa kanilang bayan. Walang problema. Kung ganon, pag-aari rin ng Brando na itong pasugalan ito. Teka lang, ang mabuti pa ay lihim ang kukuhan ng larawan ng congressman na ito. Lamang ba ang kakainin mo? Isang soft drink at isang cheesecake? Sa totoo lang po, hindi ako nagugutom eh. Kailangan lamang na magkausap tayo ng masinsinan. Kaya ko kayo niyaya dito sa kantina, Inang. Ay, tulad ng kahilingan mo. Naririto na tayo sa kantin para makapag-usap tayo na hindi sa loob mismo ng bahay ni Ma'am Sofia. O ngayon, magsalita ka. Linawin mo nga sa akin ang mga ipinaparatang mo. Wag na ho. Total, may kanya-kanya na kaming buhay ni Nathan. Kahit papaano, nakapag-move on na ho ako. At sigurado rin ako na maging si Nathan ay nakapag-move on na rin. Kaya, hayaan na po natin ang nakaraan. Kung kayo lamang siguro ni Nathan ang sangkot, pwede mong sabihin yan. Pero nabanggit mo ang pangalan ko At maging ako ay inaakusahan mo. Bakit? Ano bang inaakusa mo sa akin na kinukonsinti ko si Nathan sa maling gawa niya? Ano bang pagkakamali ni Nathan na sinasabi mong kinonsinti ko? Talaga ho bang gusto pa ninyong malaman? Oo naman. Ano ba yon?
Kung ako lang ang tatanungin ninyo, kahit wag na ho nating ungkatin. Total. Kung ang usapin ay tungkol sa inyong dalawa ni Nathan, ay pwede mong sabing nakaraan na yon at huwag nang ungkatin. Pero gaya ng sinabi mo na kinukonsente ko si Nathan. Kaya kailang sabihin mo sa akin, ano ba yon? Okay, Inang. Para matapos na ang usapang ito, sasabihin ko na sa inyo ang hinala ko na naging dahilan ng paghihiwalay namin ni Nathan at kung bakit sinabi kong kinukonsintin nyo si Nathan. Magsalita ka, nakikinig ako. Bakit mo nasabing kinukonsente ko si Nathan sa pakikipagrelasyon nito kay Ma'am Sofia? Hindi ho ba? May relasyon silang dalawa ni Nathan at Ma'am Sofia? Magsalita kayo, Inang. May relasyon ba silang dalawa? Ha? Inang Sean? Ayan. Ang loob naman ng pasugalan ito, ang nakuharan ko na ng larawan. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Oh, Ha? Kanina ba kita napapansin eh? Ha? Kinukuhanan mo ng larawan ng loob. Alam mo bang bawal yan? Ha? oh, bawal ho ba? Akala ko kasi hindi bawal eh. Bawal pala. Pasensya na, hindi na mauulit. Sumol! Oh, Andiyan ka pa pala. Kala ko sumusunod ka sa akin. Ano bang ginagawa mo dyan, ha? Anong problema? Ito kasing lalaki ito boss. Kinukuha na ng larawan ng loob ng pasugalan Ano? pare, sige, alis na ako. Anong sinabi mo? Kinukuha na ng lalaki niyo ng larawan ng loob ng pasugalan ko. Oh, Congressman. Tanga. Espiya yun. Bakit mo pinalis? Hamulin niyo! Magigiumpok ako sa mga kalalakihang nagsusunod. Hanapin niyo! Oh, Nasaan niya? At ilang kalakihan ang dumating. Naririto lamang yun. Ako magigiumpok sa mga nagsusunod. Bagay, Congressman. May problema ba? Wala. Meron lamang kaming hinahanap na tao. Sige, magpatuloy lang kayo sa pagsusugal ninyo. Hindi. Dito ka magtatago. Yung mesa inyo, pumunta sa kabila ng gusali. Baka dumilit siya doon. Sige na! Nakatunog yata si Brando. Hindi ako makalaban ng parehas dito. Teka, kailangan may reinforcement. Tatawag ako sa presinto para sa backup ko. At habang naghihintay ako ng backup, Dito lamang ay makakapagtago muna ako sa Wala karamihan. pa rin lumalabas sa gate. Isa pa man din ang dala kong baril. Alasasan ninyo, Kailangan tangin ko ninyo. talaga ng reinforcement. Baka nandyan lang sa mga nagsusugal. At hindi nyo nakilala. Hinubad ko na yung suit kong jacket. Ang polo, long sleeves, talagang natitirang suit ko. Mabuti na lang. Ano? Hindi nakasama sa grupo ng kalalakihan ng lumapit Diba? at nanita sa akin. Dahil kung hindi, makikilala niya ako. Sana naman dumating kaagad ang tinawagan kong backup. Doon sa bandaron! Tingnan nyo! Sige, doon! Ano? Ganon ang hinala mo? Kaya ka nagdesisyong makipagkalas kay Nathan?
Oho. Kaya siguro hindi nyo naman mamamasamain kung bakit ayokong hawakan ang trabahong gustong ipagawa sa akin ni Ma'am Sofia. Mabel, bakit ka naman nagdesisyon ka agad nang hindi kayo nagkakausap na mabuti ni Netan? Hindi mo ba alam na maraming nagkakamali sa hinala? Ako ho? Nagkakamali ako ng hinala? Paano ninyo maipagkakaila ang mga ginagawa ni Ma'am Sofia kay Nathan? Kanina, alam niyo inang, muling naungkat ang paghanda niya ng mag-graduate si Nathan. Yung pagkuha niya ng atensyon ni Nathan. Yung pag-aalala niya. At ngayon na naman, kumuha siya ng bodyguard. Para yun pala kay Nathan. Akala ko una, para sa kanya. Pero parang kay Nathan pala. Mabel, ipagpaumanhin mo pero tatanungin kita. Ganon ba talaga kaliit ang tingin mo kay Netan? At maging kay Ma'am Sofia? Ganon ba kababaw ang pagtingin mo kay Ma'am Sofia? Hindi na ho ako magtataka kung maging sa akin ay magtatanggol niya pa rin si Ma'am Sofia. Ipinagtatanggol ko si Ma'am Sofia dahil mali ang pagkakakilala mo sa kanya, lalo na si Netan. Aling yun. At para malinis ang mali mong pagkakakilala kay Ma'am Sofia, aaminin ko sa iyo ang totoo. Oo, may relasyon nga sina Ma'am Sofia at Netan. O tingnan niyo yan. Di umamin din kayo. May relasyon nga silang dalawa dahil anak ni Ma'am Sofia si Netan. Ano? Nahanap niyo na ba? Ikaw, Tukmol, nahabol mo ba? Hindi. Dire-diretso nga ako sa may gate tinanong ko sa agad natin kung may lalaking nagmamadaling umalis pero wala naman daw silang napansin na lumabas doon. Ibig lamang sabihin, naririto pa ang lalaking yun. Teka, ano bang itsura ng lalaking yung sinasabi mo? Hindi ba't nakajakit ng maong? Oo, nakajakit siya ng maong. Ngayon ba? May nakaiwan na ang kanyang dagat dito. Itatago ko ba? Baka balikan. Mong, saan mo yan nakita? Nakasabit sa may upuan. Pagka ko naiwan ng isa nating kliyente. Teka, parang ganyan ang suot-suot na jacket na lalaking kausap ko kanina. Ganyan nga, Congressman. Ganyan nga. Kung ganon, hinubad ng lalaking yun ang jacket na yan para hindi siya agad makilala. Tingnan ninyo ang CCTV camera para malaman natin kung saan nagtatago ang lalaking yun. Narinig kong sinabi ni Brando. Ipapasilip niyang CCTV camera ang lahat ng pasilyo. Wala na akong kawalan nito. Tiyak na naitimblin nila ako sa may gate. Hindi magtatagal. Mapalaban ako nito. Kailangan mapag-isipan kong mabuti kung anong gagawin kong halimbawang masukol na ako. Sa bagay, nagkatawag na ako ng backup. Pero kailangan maging handa pa rin ako. Dahil hindi ko alam kung anong oras darating ang reinforcement. Ano pong sinabi ninyo?
mag-ina sina Ma'am Sofia at Nathan? Oo. Hindi kayo nagbibiro. Paano naging mag-ina sina Ma'am Sofia at Nathan? Samantalang anak ninyo si Nathan. Hindi ko tunay na anak si Nathan, Mabel. Ano ho? Kaya sa sinasabi mong may relasyon sina Ma'am Sofia at Nathan, ang sagot ko ay oo. May relasyon nga silang dalawa dahil nga mag-ina sila. Inaksyon? Totoo ang narinig mo, Mabel. Mag-ina sina Ma'am Sofia at Nathan, pero walang ibang nakakaalam kundi ako lamang at ikaw. At umaasa ako na hahayaan natin si Ma'am Sofia na siya mismo ang magtatapat ng buong katotohanan kay Nathan. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ni Nathan na mag-ina sila ni Ma'am Sofia. Pinareview na ni Brando ang CCTV camera. Kumusta? Wala na akong kawalan nito. Nai-rewind mo na ba ang CCTV camera tungkol? Oo, King Guzman. Nakita ko na. Sa CCTV camera ang pag-alis niya ng kanyang jacket. Naka-printed blue na polo siya ng long sleeve at nakihalo siya sa mga nagsusugal. Kung gano'n, tignan mo, isa-isa yung mga tao dito. Dahil ikaw ang nakakita ng kanyang muka at paalisin na mga nagsusugal para hindi na tayo mahirapang hanapin siya. Pero isa-isahin ninyong palabasin ng mga tao para wala nang kawala ang pakialamerong yun. Lumapit sa akin ang lalaking sumita sa Hindi akin ako pwedeng kanina. magkamali. Ikaw ang kamukha ng larawang kanina. Ikaw. Congressman! Narinito ang lalaking hinahanap natin! Ano pang hinihintay mo? Tutukan mo ng baril at iharap sa akin! Makawala pa kaya si Nathan sa pagkakataong yun? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatanga. Batas sa aking kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora, mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.